So nandito tayo ngayon sa may part pa rin ng Siroma. Pupuntahan natin yung patuyuan ng mga dinaing. Isa nga sa mga pinuntahan ko ang Barangay Pamintan na matatagpuan din sa bayan ng Siroma. Kilala ito sa isang lokal na produksyon ng pagpapatuyo ng mga isda o dinaing. Dito nilalagay yung mga isda na idadaing. Nilalatan nila dyan. Dito nilalagay yung mga isda. Naayos sila dyan, na-arrange nila para daingin. Siran mo. Napapagpili o. Dapat siya mag-ain. Ito sa Siroma, kapag walang kuryente at gagawa ka ng gata, mano-mano, sasakay ka dito. Testing. Masama na daliri. Ganyan na paggawa ng mano-mano ng gata. Yun o. Gayod. Sunakit yung gaywa. Kung pag-uusapan ng mga magagandang tanawin sa mga probinsya, nabibilang na dito ang bayan ng Siroma na matatagpuan sa probinsya ng Bicol. Pero silang sinasabi na rock formation doon kaso mataas yung tubig. Kilala din ang Siroma sa malapulbos na buhangin, malawak at asul na karagatan. Ganda rito sa Siroma. Gabi buhangin. Papunta pa rin to sa ibang parte ng dagat, pero medyo masukal na. Hindi ko alam kung pwede pandaanan to ng tao. Pero dito ako. Bukod sa yaman dagat, ang Siroma ay nangunguna sa pangangalaga sa likas na yaman ng kagubatan. Sa kabila ng kagandahan ng lugar, di pa rin may tatago kung anong kababalaghan ang nagbibigay ng takot at pangamba sa isla. Saan? Yung mga bungo na nakalabas. Umaga pa lang tumatayo na yung balahibo ko. Ito nga pala si Parin James. Ito ang makakasama ko ngayon dito sa sementeryo. Parin Burley, may katapat Burley. Matapang ako sa'yo. Pre, doon ako sa labas. Babalikan natin ito mamayang gabi ha. Oo. Doon ako sa labas. Dito kayo. Hindi naman ganun kalaki ang itong sementeryo na to. Isang sementeryo ang aking pinuntahan. At ayon sa mga kwento ng mga taga rito, itong sementeryo na to ay hindi na nilubayan ng mga ligaw na kaluluwa. Umaga pa lang pero tumatayo na balahibo ko. Hindi ko alam kung baka imagination ko lang kasi siyempre pag sinabi mong sementeryo, ano pa ba ang pwede nating isipin? Pero ngayon pa lang may nararamdaman na akong kakaiba. May mga bukas sa puntod pa oh. Doon meron pa rin nakabukas sa puntod. Pero malalaman natin kung ano itsura nito
mamayang gabi. Kung ganun pa rin ba'y mararamdaman ko. At sa pagsapit kay ng gabi, nagpasya na ako na balikan yung sementeryo para alamin kung anong kababalagan ang bumabalot dito. Hindi ganun kalaki tong cemetery na to pero sobrang creepy niya. So itong lumang cemetery na to napabayaan na nila. Yung kabuuan nito puro mga damo pa rin. Ang lalaki ulo ko. Ang lalaki ulo ko dito sa cemetery na to. Pero may mga nanatili pa rin nakalibing. Yung iba wala na. Pero bukas yung mga puntod nila. At sa mga oras nga nito, hindi ko na maintindihan kung ano nararamdaman ko. Meron pa bang natitirang kaluluwa rito na hindi makatawid? Kadalasan kasi yung mga ganyan, magpaparamdam sila sa umpisa, tapos biglang mawawala. Pero subukan ko pa rin kung malilibot ko itong buong kabuuan nitong sementeryo na to. Parang may tao dun. Nandito pa ba kayo? Di pa ba kayo makatawid? Unti-unti nga nagbibigay ng reaksyon ng EMF. Patunay na meron akong kasama sa paligid. Nagpatuloy pa rin ako sa aking pag-iikot sa sementeryo. Kala ko sino yung nanatili pa rin dito. Tapos tambak na ng mga basura, mga pinagputulan ng kahoy, tapos yung mga damo. Ibon. Nakakatakot libutin itong sementeryo na to dahil baka may mga ahas eh. Pero yung ibang puno kasi pinutol na nila eh. Diyan nila ilalagay mga buto, yung mga hindi na raw nabubuwisan. Tabi-tabi po. Gumagawa pa rin dito. Hindi ko alam kung pwede pagdaanan to. Hindi na, buo. Masukal na, buo. Ha? Buo. Saan? May mga bungo na nakalabas. May mga buto. May mga bungo pa nakalabas. Tara. Sabi ko, station na. So may mga nakita pa kaming bungo. Nakalabas to sa puntod. Na tila may nagpapaalis sa akin at ipipigay sa akin ng takot. Sa pagkakataong ito, halos di namin mapaliwanag kung ano yung nararamdaman namin. Sa bawat takbang namin ay tila may sumusunod sa amin. Di malang inaayos. Pilit namin inaalis sa isip namin yung nararamdaman at naririnig namin. Halos lalong bumibigat ang aming mga pakiramdam. At kahit siya man ako ay tao pa rin, nakakaramdam ng takot. Minarapat naming lisanin na ang sementeryo dahil nararamdaman ko may banta na sa aming buhay. Iba yung pakiramdam namin doon sa sementeryo. Kinabukasan, tinungo ko naman yung isang lokal ng si Roma na magpapatunay sa kwento ng Dati kuwaw. yan, kasi lumalabas yung gabi.
Nung araw, yung bot-bot at kuwaw na yan na sinasabi, pag humuni yan ng gabi, takbuhan kami pauwi. Matatakot kami. Kaya iba naman yan din sa sinasabing aswang. Yan ibon. Malaki ang mata. Yo guys, nandito ngayon tayo sa Siroma at isa sa mga nakausap natin dito yung kumbaga taal na or matagal na talaga rito nakatira sa Siroma. At isa nga yun sa mga nagpapatunay dito na si Kuya Alfredo na naging witness doon sa tinatawag lang kuwaw na ibon, pero hindi daw pwedeng i-consider na aswang siya eh. Basta malaking ibon siya, pero ang isang tanong dito na pag yun daw humuni, sigurado na meron daw mamamatay. Kaya isa yun sa mga kinakatakutan nung kabataan siya hanggang sa tumanda si tatay, hanggang sa pumuti yung buhok niya. Hanggang ngayon, pinaniniwalaan nila na ang kuwaw ay isang sundo ni kamatayan. Ngayong gabi na to, pupuntahan ko na yung sinasabi nilang lugar kung saan nagpaparamdam yung kuwaw. Nakilabutan ako? Di kayo ginigilabutan? So, may mga kasama ako ng mga taga rito kasi hindi ko pa kabisado tong lugar na to. Sinamahan nila ako. Pupuntahan namin yung kung saan yung lugar na nagpaparamdam yung kuwaw. Sabi nga ng mga taga rito, yung kuwaw daw para daw siyang ibon na kapag meron daw tao na may sakit at pinuntahan ng kuwaw, sigurado na di kahahantungan o mamamatay yung tao. Kumbaga, yung kuwaw para siyang sundo, parang si kamatayan. Dito ko narinig yung kuwaw. Dito ko narinig yung kuwaw sa part na to, sa lugar na to. Pagdating ng gabi, wala ng tao rito sa tabing dagat. Gigi, ano nakikita mo? Yan, sinamahan ako ng aso. Gigi, ano nakikita mo? Ha? May nakikita ka ba? Dito ko narinig yung kuwaw. Pero ngayon parang tumahimik. Tumahimik yung lugar. Ito kasi, itong part na to, ito yung kumbaga reserve area nila. Mga halamang gamot, mga puno, botanical garden nila yan. Kaya lang nakasarado. Hindi ko siya pwedeng pasukin, bawal. Yan. Sinamahan nila ako kasi hindi ko kabisado rito sa yung ibang lugar dito. Mga lokal yan dito sa Siroma. Ano ba masasabi niyo sa sinasabi ng mga taga Siroma na about dun sa kuwaw? Minsan po, maaga siya nandito na siya, mga 6 o'clock ng yung pagpagabi na siya, nag-uumpisa na siyang tumatawag ng bot-bot, wow, wow. Ibig sabihin, nandito na siya. Pag mga madaling araw naman, mga alas 4, siguro darating yung pinaka-kananay nila. Pinakamalakas na boses yun. Talagang akala mo, ginigising talaga yung ano dito. Mga tao. Ibig sabihin nun, paumaga na. Paalis na sila. Totoo ba yung sabi-sabi na kapag daw may sakit na tao, tsaka lang pumupunta yung kuwaw? Totoo yun. Kasi alam namin na may ano talaga dito. May
matandang may sakit. Siya lang naman talagang dinadalaw ng ano na yun. Yung butbut kuwaw. So talaga matagal nang kinakatakutan yung kuwaw dito, no? Yung mga baguhan, talagang di nila alam kung ano talaga yung klaseng ibon yan. Pero sa matatagal na, parang nasanay na lang din sila. Para siyang aswang, no? Pero hindi siya, hindi mo siya masasabing aswang dahil parang tik-tik. Kasi sinasabi nga parang ibon lang daw ang kuwaw, pero siya, nagiging parang sundo. Parang ganun nga yung ano dito. Alam ng mga tao, pag may ganyan na umaano, may malapit na naman. Yung sinusundo na nila. Malapit ang mamatay. Mas malalaman mo nga, totoo talagang may may namamatay. Subukan ko pa rin kung may madedetect yung EMF. Dito? Pipitik. Magparamdam ka pa nga, magparamdam ka pa. Pero nagbibigay na ng reaction yung EMF. Kung lugar na to, walang power supply kasi nasa tabing dagat siya. Elemento ka ba? Oh, steady lang. Kasama ka ba namin ngayon? Active ng mga elemento rito. Namalik mata ako. Kala ko may nakatayo dun sa loob. Galit ba kayo sa akin? Nagagalit ba kayo sa akin? Isang ilaw pa. Isa pa. Nagambala ko ba kayo? Iniwan ko na yung EMF doon sa puno pero nagbibigay pa rin siya ng reaction. Nakagambala ako. Napasok ko yung teritoryo nila. Parang ibon pero iba yung huni niya. Kikilabutan ka pag narinig mo siya. Sa kabila ng kapabalaghan, mga kwentong pinagmulan ng takot, ang si Roma ay nananatili na payak at simple. Mga tao na may tuwa at kagalakan sa puso at may buong pananampalataya sa Diyos.